Dominant Protector. Credit to the author. 801 hanggang 10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kakapasok lang ni Kuya sa Earth class nitong nakaraang taon, nagsasanay na siya para patatagin ang kanyang pundasyon. Kailangan pa niyang itatag ang kanyang foothold sa klase na ito at posible lang ito kapag naabot na niya ang middle phase. Iyon ay magkakaroon na tayo ng sapat na foothold para sa pagmamayabang. Sa pagtatanong sa ating kuya, walang alinlangan na abala ito sa kanya. Umiling si Baltimore. O sige Biden, kamusta ang training mo? Same old? Same old. Na-stuck ako sa early phase ng Mystic class. Umaasa na ako kay Kevin York, pero sinong mag-aasam ng sakuna na ito? Malungkot na umiling si Biden. Parang sa House York, sa henerasyon natin, si Kuya lang ang makakalampas sa mga limitasyon. Bamantong hininga si Baltimore, hindi ko akalain na makakalusot pa ako sa Earth class sa loob ng buhay ko. Second brother, then your intention with Kevin York. Biden hesitated habang nakatingin kay Baltimore. Well, you can be rest assured, Kevin York is my nephew. Nagpadala na ako ng isang tao para mag-imbestiga. Sa oras na lumitaw ang anumang kapaki-pakinabang na pahiwatig, ipapaalam ko rin sa iyo. Sabi ni Baltimore. Mukhang ang tanging pagpipilian natin ay maghintay. Tumango si Baltimore bilang pagsang-ayon. Umalis si Baltimore kasama ang kanyang anak na si Cecilion. Nang medyo malayo-layo na sila nang magsalita si Cecilion, pare, ito ay tulad ng sinabi ko noon. Si Kevin York ay hindi sapat ang kakayahan. Ako dapat ang pumunta. Tingnan mo siya ngayon. Wala siyang silbi. Kung iisipin ay mas mabuti para sa akin. Ngayon, walang sino man sa aking henerasyon ang makakalampas sa akin. What the fuck are you saying? Iyan ang iyong pinsan na nakahiga. Paano ito mas maganda? Nagalit si Baltimore sa kalokohang ito, kung may mas malalakas na manlalaban sa ating sambahayan, hindi ba mas magiging masaya? Paumanhin. Sabi ni Cecilion sa walang pag-aalinlangan na tono, lagi siyang mahina, kung pupunta ako, hindi sana ito darating sa ganitong suliranin. Para magawang makamit si Kevin York, ngunit hindi siya patayin ng mamamatay, ang kalaban ay tiyak na nasa tuktok ng huling yugto ng Golden Class. Dahil nasa tuktok na ako ng maagang yugto ng Mystic Class, kaya kung maglakad sa mundo na parang nagmamay-ari ako ng mundo. Anak, kailangan mong maunawaan ang kasabihang ito, maraming mas mahusay kaysa sa iyo. Tinitigan ni Baltimore ang kanyang palalong anak. Alam ko iyon. Maliban doon, ang mga makapangyarihang tao na mas mahusay kaysa sa akin ay bihirang lumabas sa mortal na mundo sa unang lugar. Si Cecilion ay hindi nakinig sa babala ng kanyang ama. Siya ay isang kandidato para sa pagiging susunod na pinuno ng House York. Pinalakas lang nito ang kanyang mapagmataas at maangas na ugali. Ito ay isang katotohanan na ang mga pinuno ng ibang mga pamilya ay hindi kahit na may parehong kakayahan sa pakikipaglaban gaya niya, kaya paanong hindi siya magpapakitang gilas. Habang Geneva ang barong-barong, ayaw makialam ni Terence. Gayunpaman, ang kanyang presensya ay sapat na bilang isang hadlang na nadama ni Coldy na obligasyon na magbayad ng pinakamataas na antas ng mga rate para sa kabayaran. Kahit na ayaw gawin ni Coldy, natatakot siya na si Terence ay magdudulot ng eksena habang ginagawang dahilan ang anumang bagay. Nakuha ng pamilya ni Joralyn ang demolition compensation na $180,000. Ito ay tiyak na isang mas mataas na halaga dahil nasakop nito ang lahat ng mga appliances at kasangkapan na nawala. Dahil ligtas ang pananalapi, ang ina ni Joralyn ay nakangiti mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa kabuuang halaga na $680,000, madali silang nakabili ng bagong bahay. Habang pinag-iisipan niya ito, mas gusto niyang matapos ito. Jacob, sa tingin mo ba makakausap mo si Terence sa ngalan namin? Para tulungan kaming maghanap ng mga bahay. Tanong ng nanay ni Joralyn. Itinuring na niya si Jacob na parang manugang, kaya hindi siya nahihiya na humingi ng pabor. Narinig ko na personal niyang kilala ang ilang mga developer ng real estate, kaya posible bang makakuha din ng mga diskwento? Maaari akong magtanong.
Alam ni Jacob na magiging mahirap para kay Terence, ngunit dahil nagtanong ang ina ni Joralyn, hindi niya maaaring baliwalain ang kahilingan. Natagpuan ni Jacob si Terence at binanggit ang kahilingan ni Joralyn. Si Terence ay hindi tumigil sa pag-iisip tungkol sa kung ano ang itinanong at sumang-ayon dito. Tila ito ay isang bagay na hiniling din sa kanya ni Josephine. Pagkatapos tawagan ni Terence si Martha, tinawag niya si Josephine. Ang bagong bahay ni Martha ay opisyal na sa kanya. Habang ito ay bagong renovate pa, gusto ni Terence na tingnan ang progreso. Narinig ni Josephine na pupunta si Terence, kaya gusto rin niyang sumama. Sumama rin si Martha. Kung hindi sumama sa kanya si Josephine, talagang mapapahiya si Terence. Hindi sa hindi gusto ni Terence si Martha, ngunit mayroon na siyang malakas na katangiang personalidad na hindi nakasanayan ni Terence. Gayunpaman, naunawaan ni Terence ang kanyang sitwasyon. Nabali ang binti ng ama ni Josephine. Si Martha ay nagsisikap ng husto upang mapangalagaan ang pamilya sa loob ng maraming taon. Sa kanyang puso, siya ay nakabuo ng isang malalim na ugat na ideya sa halaga ng pera. Hindi makatotohanang baguhin ang kanyang pag-iisip, at ayaw din ni Terence. Ang nagustuhan ni Terence ay si Josephine, hindi si Martha. Nagustuhan ni Martha ang pera kaya madaling bigyan siya ng pera, na hindi na big deal para kay Terence. Ang Audi S5 ni Cheryl ay halatang hindi angkop para magkasya sa napakaraming tao. Hiniling ni Terence si Fatty Boy na magpadala ng kotse para sunduin si Martha at Josephine, ngunit hindi inaasahan na si Fatty Boy ang personal na magmaneho ng kotse para kunin si Josephine, at pagkatapos ay sunduin si Martha. Mapait na ngumiti si Terence, masyadong masipag at sabik ang performance ni Fatty Boy. Ito ay naging mahirap upang matiyak na ang ilan sa mga kapintasan ay hindi nakita ng matalinong si Martha. Nakita ng nanay ni Joralyn si Fatty Boy bilang amo kaya medyo hindi siya mapalagay. Nakita na noon ni na Jacob at Joralyn si Fatty Boy. Naroon din sila sa kanilang inisyal na pagpupulong ng masaksihan nila si Fatty Boy, na umiiyak sa paanan ni Terence kaya wala silang takot sa kanya. Anong klaseng bahay ang gusto mo? Masiglang tanong ni Fatty Boy at binati si Jacob at Joralyn, at saka humarap sa ina ni Joralyn. Ako. May mas mura ba? Hindi naman masyadong bagay sa akin ang posisyon ng apartment. Medyo nagpipigil na sabi ng ina ni Joralyn, naisip niyang madaling humanap ng middleman para sabihin na gusto niyang bumili ng murang apartment. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang mga taong kinauukulan ay lalapit sa kanya at magalang pa rin. Ito. Meron. Nilinggan ni Fatty Boy ang kanyang ulo upang tingnan si Terence. Sa sobrang galit ni Terence halos sipay niya si Fatty Boy, meron man o wala, bakit ka nakatingin sa akin? Hoy! Paano ang isang ito? Dati, hindi malinaw na tinukoy ni Terence ang kanyang intensyon kaya walang kaalam-alam si Fatty Boy. Hindi sigurado si Fatty Boy kung sinusubukan ni Terence na tulungan ang ina ni Joralyn. Mula sa pananaw ni Fatty Boy, magiging maliit ang bahay, ngunit para hindi masaya si Terence, ay isang masamang ideya. Alam ni Fatty Boy na si Terence ay isang taong hindi masyadong mahilig tumulong sa kapwa, tulad ng pag-iyak at pagmamakaawa niya, hindi tumulong si Terence. Kung wala siyang tiyaga, paano siya naging alipin ni Terence? Kaya ngayon ang paksa ng bahay ng ina ni Joralyn, si Fatty Boy ay dapat munang sumangguni kay Terence. Natigilan ang ina ni Joralyn kay Fatty Boy, Mr. Lay? Meron po ba? O wala? Baka meron. Nakita ni Josephine ang hitsura ni Fatty Boy, at hindi niya maiwasang mapangiti. Oo, syempre meron. Sabi ni Fatty Boy. Sinaksak ni Fatty Boy ang pagkakataon, pagkatapos sabihin ni Josephine na meron, dapat meron. Bahagya siyang natawa, iniisip ko lang kung meron. Masyado akong maraming bagay na gagawin ngayon at hindi ko na maalala ang mga bagay-bagay. Ang galing. Tuwang-tuwa ang nanay ni Joralyn nang mabalitaan na may ganoong espesyal na discounted na apartment. Nagtanong siya, maaari mo ba akong dalhin upang makita ito? Oo, alis na tayo, alis na tayo. Tumango si Fatty Boy. Tumingin si Martha kay Fatty Lee nang may pag-iisip at tumingin kay Terence at sa kanyang anak. Parang kaina-hinala. Baka may nangyayari sa likod niya.
Noong binibili niya ang bahay noon, naramdaman ni Martha na may nangyari at pagkatapos ng araw na ito, nakumpirma niya ang pakiramdam na iyon. 802. Lil, Lay, mayroon ka bang espesyal na presyo para sa natitirang mga unit sa aking gusali? Tanong ni Mrs. Tita Wang, yung building na kinaroroonan mo. Lihim na naisip ni Fatty Boy na bago ang building at maliban sa ni-recommend niya sa kanya, wala pa siyang ibang bahay na naibenta. Bakit magkakaroon ng anumang natitirang unit? Since she asked, Fatty Boy lied. I think we do. Do you want to have a look at it later? Dapat ba nating tingnan ang mga unit sa iisang building? Malapit lang ito sa pwesto ko. Magkalapit sina Josephine at Joralyn at lagi silang magkikita. Sagot ni Martha. Dinala ni Fatty Boy ang ina ni Joralyn, si Terence at ang iba pa sa gusaling pinili ni Martha. Maganda ang ilaw mula sa harap at likod at isa ito sa pinakamagandang gusali sa buong complex. Walang duda na ito ang may pinakamagandang lokasyon. Dahil humiling si Martha, nakahanap si Fatty Boy ng unit na may mas maliit na floor plan sa itaas na palapag at dinala sila doon. Ito ay isang maliit na bahay na binubuo ng 2 silid tulugan at isang sala. Bagamat medyo maliit ang sala, humigit kumulang 40 metro kwadrado, maganda ang floor plan. Ito ay mukhang komportable at maliwanag. Ang ina ni Joralyn ay agad na nahulog dito. Mr. Lay, magkano ito? Ito. Ang orihinal na presyo ng ganitong uri ng floor plan ay $380,000. Ngunit dahil ito ay nasa itaas na palapag, at nakaharap ito sa timog na nangangahulugang magiging mas malamig sa taglamig, magiging mas mura ito ng kaunti sa humigit kumulang $300,000. Ha! $300,000 lang. Nagulat ang nanay ni Joralyn. 30 metro kwadrado lang ang dati niyang mabahong bahay pero $180,000 lang ang natanggap niya, isang bagong bahay sa 40 metro kwadrado ay nagkakahalaga lang ng $300,000. Hindi ba masyadong mura iyon? Ang antas ng sahig at kondisyon ng unit sa taglamig ay walang problema sa ina ni Joralyn. Nasa top level din ang dati niyang bahay at hindi yung unit sa gitna. Wala silang sapat na supply ng init ngunit nakaligtas pa rin sila. Nagbigay ng init ang unit na ito kasama ang natitirang bahagi ng apartment at tiyak na mas maganda ito kaysa sa dati niyang bahay. Ang kalidad ay tila medyo maganda at sa makatuwid, agad niya itong nagustuhan. Oo, $300,000 lang, tumanggo si Fatty Boy, karaniwan naming ibinebenta ang mga unit sa itaas na palapag na may mga diskwento. Magaling, ito na, tumanggo ang ina ni Joralyn at nagpasya. Ang ina ni Joralyn ay mayroong $680,000 sa kanyang mga kamay at ang unit na ito ay nagkakahalaga lamang ng $300,000. Matapos bilhin ito, mayroon pa rin siyang $380,000 na sapat para sa lahat ng kailangan ng electronics at furniture. Tinawagan ni Fatty Boy ang manager ng sales department at pumirma ng kontrata sa ina ni Joralyn. Binayaran niya ito at nasa pangalan na ng nanay ni Joralyn ang unit. Hindi akalain ng nanay ni Joralyn na makakabili siya ng paborebleng unit ng ganoon kabilis. Agad niyang pinasalamatan si Martha at Terence ng paulit-ulit. Kung hindi dahil sa kanila, saan siya makakahanap ng murang ngunit kamangha-manghang lugar? Alam ni Josephine na nagbenta si Fatty Boy ng isang unit sa ina ni Joralyn sa murang halaga dahil lang kay Terence. Paano naging unit ang natitira pa? Maganda ang floor plan at lighting, $300,000 ang pinakamababang mabibili na. Tumingin din si Joralyn kay Terence nang may pasasalamat. Hindi maintindihan ng kanyang ina, ngunit paanong hindi naiintindihan ni Joralyn. Alam niyang nakiusap si Fatty Boy kay Terence na gamutin ang sakit ng kanyang ama at malamang na ibinente rin ni Fatty Boy ang unit sa kanyang pamilya ng mura dahil sa pasasalamat nito kay Terence. Boss, salamat. Bumulong si Jacob kay Terence, napakalaki ng mukha ko ngayon. Ha! Ngumiti si Terence, tinatawag mo akong boss ni Fatty Boy at dapat lagi kayong magtulungan kapag nangangailangan. Ang mga salita ni Terence ay nakaantig kay Jacob. Mahirap para sa isang pinuno na alagaan ng husto ang kanyang mga nasasakupan tulad nito. Hindi inisip ni Jacob na gumawa siya ng anumang pagsisikap na dapat banggitin, dahil ang ibinigay lang niya ay ang hilig niya noong unang dumating si Terence.
Nang maghanap si Leandro ng gulo, nakipag-unahan siya kay Terence sa init ng sandali at natanggap ang pagkilala at pagkakaibigan ni Terence. Hindi na makapaghintay si Marthe na makita ang sarili niyang unit pagkatapos ayusin ng pamilya ni Jaralyn ang sarili nilang unit. Nabalitaan niya kay Fatty Boy na nagsimula ang furnishing kahapon. Maliwanag at maluwang ang unit ng pamilya ni Josephine, halos 3 beses na mas malaki kaysa sa unit ni Jaralyn. Gayunpaman, hindi naman naiinggit ang ina ni Jaralyn dahil ang bahay na kanilang naibigay ay wala na sa kanyang inaasahan. Ano ang punto ng pagiging inggit sa iba? Gayunpaman, inabangan ng ina ni Jaralyn ang pagguhit ng premyo tulad ng pagdrawing ni Marthe ng espesyal na premyo mula sa draw. Tinanong niya si Fatty Boy, Mr. Lay, nakakakuha pa ba ako ng premyo? Ang aking espesyal na presyong unit. Natakot ang ina ni Jaralyn na may espesyal na presyo ang kanyang unit at kinakabahan siyang nagtanong. Oo naman. Maaari kang magkaroon ng isang pagkakataon o dalawa kapag pumunta ka sa departamento ng pagbebenta mamaya, ngumiti si Fatty Boy. Napabuntong hininga si Marthe sa pananabik ng ina ni Jaralyn. Alam na alam niya kung paano niya nakuha ang premyo, paano siya mapalad na makabunot ng pinakamahusay. Naalala ni Marthe ang kanyang swerte at nakaramdam ng simpatiya sa ina ni Jaralyn. Tumingin siya kay Terence, ang kanyang anak, pagkatapos ay sa nakangiting si Fatty Boy, at hindi maiwasang magkomento, Lay, maaari ko bang ibigay ang natitirang mga materyales sa pamilya ni Jaralyn? Gusto ni Marthe na makaipon ng mas maraming pera ang pamilya ni Jaralyn. Kung mayroon siyang karagdagang materyales, ang pagbibigay nito sa pamilya ni Jaralyn ay maaaring makatulong sa kanila para sa kanila. Well. Sumulyap muli si Fatty Boy kay Terence. Bakit sila magkakaroon ng mga karagdagang materyales? Ang lahat ng mga materyales ay inihanda ayon sa lugar ng unit kaya hindi dapat magkaroon ng anumang natitirang mga materyales. Lumingon si Terence at tahimik na tumawa. Kung sasabihin mong may dagdag, kapag sinabi mong hindi, wala na. Anong gusto mong sabihin ko? Nakita ni Fatty Boy na hindi tumanggi si Terence at sumagot siya, sige, kakausapin ko ang manager mamaya. Kung may extra material sasabihin ko sa kanila na i-furnish din ang lugar ng nanay ni Jaralyn ng walang labor cost. Sa tingin ko maraming materyales at sobra pa ito para mag-furnish ng 2 unit. Maliit ng unit na iyon, I furnish them together. Masyado kang mabait. Hindi akalain ng nanay ni Jaralyn na ang kahilingan ni Marthe ay nakatipid muli ng pera. Hindi niya kailangang magbayad para sa paggawa. Masyadong mabait si Mr. Lay. Sige, huwag mong tanggihan dahil pumayag si Lay. Naisip ni Marthe na malaki ang kinita niya dahil ang kanyang kahilingan ay nakatipid sa mga bayad sa paggawa ng ina ni Jaralyn. Galit na nanunood si Josephine at napatapak sa inis. Hindi siya maramo na tao pero alam niyang nagawa ni Fatty Boy ang lahat ng ito dahil kay Terence. Hindi niya gustong magkaroon ng masyadong utang kay Terence dahil kailangan niyang problemayan si Terence sa bawat pagkakataon. Ngayon, kailangan pa niya itong problemayan para sa negosyo ng pamilya ni Jaralyn. Paano niya haharapin si Terence sa hinaharap? 803. Pakiramdam ni Josephine ay wala siyang silbi. Hindi niya natulungan si Terence at mayroon siyang matako na ina na gusto din ng mukha, walang paraan na mapag-alitan niya ang kanyang ina sa harap ng napakaraming tao. Si Josephine ay natigil sa mahirap na posisyon. Tumingin siya sa kanyang nasisiyahang ina at muling napaapakan sa gulat. Masyado nang naabala ng kanyang pamilya si Terence, paano mo rin siya maaabala para sa ibang tao? Hindi alam ni Josephine ang gagawin at biglang naramdaman na may humawak sa kanyang maliliit na kamay. Dahil sa pamilyar na init at lakas ay inangat niya ang kanyang ulo at nakita si Terence na nakangiti sa kanya. Tumalon si Josephine, kailan? Kailan ka dumating? Si Terence ay orihinal na kasama ng kanyang ina at ang pamilya ni Jaralyn na nag-aayos ng mga kasangkapan habang siya ay nananatili sa labas, abala sa kanyang pag-iisip at hindi napansin na nilapitan siya ni Terence. Ano ang iniisip mo ngayon? Napansin ni Terence na ang mga ekspresyon ni Josephine ay mukhang hindi natural na parang naiinis at nahihiya. Wala. Paano niya sasabihin kay Terence ang kanyang tunay na opinyon? Nakatulong ako sa pamilya ni Jaralyn dahil kay Jacob.
Hindi lang siya mabuting kaibigan mo, kundi girlfriend din siya ni Jacob, hula ni Terence kung ano ang iniisip niya. Lugi na nga kay Fatty Boy ang pagbibigay ng ganoong diskwento sa pamilya ni Jarrelyn, sobra-sobra na ang pagbibigay niya ng libreng kagamitan sa kanilang pamilya. Gayunpaman, hindi inisip ni Terence na ito ay malaki at si Fatty Boy ay hindi tututol sa maliit na halaga ng pera tulad nito. Salamat! Mas gumaan ang pakiramdam ni Josephine matapos marinig ang paliwanag ni Terence. Ang kanyang tingin kay Terence ay malambot at puno ng pagmamahal. Paggunita sa kanilang relasyon, ito ay maayos ngunit mahirap din. Dahil dito, naramdaman ni Josephine na palagi siyang naglalakad sa yelo. Mula sa kanyang hindi pagkakaunawaan tungkol sa kanya hanggang sa kanyang damdamin ng pag-ibig, ayaw niyang mawala ang mga damdaming ito at tretuhin ng mabuti ang kanilang relasyon. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Nahirapan ang iyong ina, nakita mismo ni Terence sa pamamagitan ng kanyang ina, na bali ang binti ni Uncle Duran at hindi na siya makabangon. Kailangang suportahan niyahin ang iyong buong pamilya at natural na makaramdam ng pagod. May tatago lang niya ito sa loob ng kanyang puso nang hindi sinasabi kay Uncle Duran. Tahimik niyang sinuportahan ang pamilya sa loob ng maraming taon, sa wakas ay may pagkakataon na ako. Things just for her pleasure, natural hindi niya hahayaang mawala ang pagkakataon. Nagalit si Josephine ngunit naaliw din habang nakatitig kay Terence, ang harsh niyan. Kahit na snob ang mama ko pero mabait siyang tao. Alam ko, kaya ako naglaro, hindi ba? Nagkibit balikat si Terence. Kakausapin ko siya pagkatapos naming umuwi, hindi ka namin laging may lalagay sa mahirap na mga posisyon tulad nito. Kinausap ni Josephine ang lahat kay Terence at nakahinga ng maluwag. Mukhang walang pakialam si Terence dito. Hindi naman, umiling si Terence, gayunpaman, natatakot ako na kung makatagpo ang iyong ina ng isang boss na mas mayaman kaysa sa akin, paano kung ibenta kanya sa kanya? Hindi pwede. Umiling si Josephine, maliban na lang kung papatayin niya ako. Haha. Hinawakan ni Terence ang kanyang mga kamay, Tere at tingnan natin ang estilo ng kasangkapan. Bahay mo ito, hindi ba dapat magbigay ka ng payo? Okay. Ang problema ni Josephine ay nalutas at naging mas masaya habang naglalakad siya sa bahay kasama si Terence. Malawak talaga ang unit. Hindi niya akalain na ang kanyang pamilya ay may ganoong kalaking tahanan noon at papasok, hindi na niya gustong umalis muli. Sa gabi, nagpa siya si Josephine na seryosong kausapin ang kanyang ina. Nay, paano mo nagawang gawing kasangkapan si Fatty? CEO Lay para sa pamilya ni Jarrelyn. Nagpout si Josephine, gaano ka ba kamahal ang mga materyales? Paano magkakaroon ng dagdag? Kahit na bumili sila ng mga karagdagang materyales, ibibigay nila ito sa ibang mga residente na nakakuha ng espesyal na premyo, bakit may natitira pa sila? Tingnan mo. Gaano kahirap ang pamilya ni Jarrelyn? Siya ang iyong mabuting kaibigan, dapat nating subukang tulungan sila kung kaya natin. Inakala ni Marthe na hindi ito mahalaga. Pero iniistorbo mo siya. Sa huli, hindi ba sila magkakautang kay Terence? Nagalit si Josephine sa sinabi ng kanyang ina. Bagamat dapat nilang tulungan ang kanilang mga kaibigan na nangangailangan, maaari lamang silang tumulong sa abot ng kanilang kakayahan kung hindi ay maga ang kanilang mga mukha sa pamamagitan ng paghampas dito. Anong favor? Pinandilatan ni Marthe ang kanyang anak, hindi mo ba naisip na hindi ko masasabi na si Lay ay nasasakupan ni Terence? Ha! Hindi inaasahan ni Josephine na makikita ito ng kanyang ina at siya ay nanlamig. Nakita mo. Natutuwa si Marthe, sa tuwing may tinatanong ako, tinitingnan niya si Terence para humingi ng kumpirmasyon ng may ganoong paggalang. Iisa ang pakikitungo niya sa iyo at sa tingin mo ay hindi ko alam iyon. Ano ang gusto mong itawag sa kanya? Fatty Boy. Malaki ka na ngayon kaya maaari ka nang magsinungaling sa iyong ina. Hindi ka ba pamilyar sa kanya? Nagpapalabas ng palabas para sa akin. Nanay. Ako. Namula ang mukha ni Josephine. Siya ay masama sa pagsisinungaling at siya ay napahiya matapos itong ituro ng kanyang ina. Humph. Tignan mo nga ang ugali ni Lay. Tita ang tawag niya sa akin. CEO siya ng isang negosyo, bakit ba magalang ang pakikitungo niya sa isang may bahay?
Humihingi kami ng pabor sa iba, hindi sila nagmamakaawa sa amin. Akala mo bulag ang nanay mo. At ang espesyal na premyo na iyon, kalokohan iyon, electric kettle iyon pero kailangan niyang sabihin iyon ang special prize. Umiling si Martha, sa tingin mo hindi ko nalaman. Gusto ni Lay na pasayahin ka ni Terence. Itong batang ito, bakit hindi mo alam kung paano gamitin ang koneksyon na ito para bigyan tayo ng bahay ng libre? Ay! Galit na galit si Josephine. Gusto niyang kausapin ang kanyang ina ngunit ngayon ay siya naman ang napapagalitan. Hindi niya alam kung paano magsalita at nagpanik pero hindi mo pa rin ba pinuproblema si Terence? Kahit na siya ay nasasakupan ni Terence, hindi ba siya pa rin ang tao ni Terence? Hindi ba't sa iyo rin si Terence? Tanga ka ba? Ikaw ang kanyang kasintahan, ikaw ay hipag ni Lay. Natural na sagot ni Martha. Paano iyon pareho? Ikaw ang gumawa nito at mas marami akong utang kay Terence. Pakiramdam ko ay hindi ko maiangat ang ulo ko sa harap niya. Si Josephine ay nagtrabaho na ngayon at tumingin sa kanyang ina ng matigas ang ulo, alam mo ba kung gaano karaming mga babae ang nagkakagusto kay Terence? Hindi ko siya matulungan at abalahin siya araw-araw, paano ako makikipagkompetensya sa ibang mga babae? Compete. Di ba girlfriend ka na niya? Bumalik ang tanong ni Martha, ano pa rin ang magagawa ng isang babae? Kapag natulog ka sa kanya sa hinaharap, mawawala ang lahat. 803. Pakiramdam ni Josephine ay wala siyang silbi. Hindi niya natulungan si Terence at mayroon siyang matako na ina na gusto din ng mukha, walang paraan na mapag-alitan niya ang kanyang ina sa harap ng napakaraming tao. Si Josephine ay natigil sa isang mahirap na posisyon. Tumingin siya sa kanyang nasisiyahang ina at muling napaapakan sa gulat. Masyado nang naabala ng kanyang pamilya si Terence, paano mo rin siya maaabala para sa ibang tao? Hindi alam ni Josephine ang gagawin at biglang naramdaman na may humawak sa kanyang maliliit na kamay. Dahil sa pamilyar na init at lakas ay inangat niya ang kanyang ulo at nakita si Terence na nakangiti sa kanya. Tumalon si Josephine, kailan? Kailan ka dumating? Si Terence ay orihinal na kasama ng kanyang ina at ang pamilya ni Jarrelyn na nag-aayos ng mga kasangkapan habang siya ay nananatili sa labas, abala sa kanyang pag-iisip at hindi napansin na nilapitan siya ni Terence. Ano ang iniisip mo ngayon? Napansin ni Terence na ang mga ekspresyon ni Josephine ay mukhang hindi natural na parang naiinis at nahihiya. Wala. Paano niya sasabihin kay Terence ang kanyang tunay na opinyon? Nakatulong ako sa pamilya ni Jarrelyn dahil kay Jacob. Hindi lang siya mabuting kaibigan mo, kundi girlfriend din siya ni Jacob, hula ni Terence kung ano ang iniisip niya. Lugi na nga kay Fatty Boy ang pagbibigay ng ganoong diskwento sa pamilya ni Jarrelyn, sobra-sobra na ang pagbibigay niya ng libreng kagamitan sa kanilang pamilya. Gayunpaman, hindi inisip ni Terence na ito ay malaki at si Fatty Boy ay hindi utol sa maliit na halaga ng pera tulad nito. Salamat! Mas gumaan ang pakiramdam ni Josephine matapos marinig ang paliwanag ni Terence. Ang kanyang tingin kay Terence ay malambot at puno ng pagmamahal. Paggunita sa kanilang relasyon, ito ay maayos ngunit mahirap din. Dahil dito, naramdaman ni Josephine na palagi siyang naglalakad sa yelo. Mula sa kanyang hindi pagkakaunawaan tungkol sa kanya hanggang sa kanyang damdamin ng pag-ibig, ayaw niyang mawala ang mga damdaming ito at tretuhin ng mabuti ang kanilang relasyon. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Nahirapan ang iyong ina, nakita mismo ni Terence sa pamamagitan ng kanyang ina, na bali ang binti ni Uncle Duran at hindi na siya makabangon. Kailangang suportahan ni tiyahin ang iyong buong pamilya at natural na makaramdam ng pagod. May tatago lang niya ito sa loob ng kanyang puso nang hindi sinasabi kay Uncle Duran. Tahimik niyang sinuportahan ang pamilya sa loob ng maraming taon, sa wakas ay may pagkakataon na ako. Things just for her pleasure, natural hindi niya hahayaang mawala ang pagkakataon. Nagalit si Josephine ngunit naaliw din habang nakatitig kay Terence, ang harsh niyan. Kahit na snob ang mama ko pero mabait siyang tao. Alam ko, kaya ako naglaro, hindi ba? Nagkibit balikat si Terence. Kakausapin ko siya pagkatapos naming umuwi, hindi ka namin laging may lalagay sa mahirap na mga posisyon tulad nito. Kinausap ni Josephine ang lahat kay Terence at nakahinga ng maluwag.
Mukhang walang pakialam si Terence dito. Hindi naman, umiling si Terence, gayunpaman, natatakot ako na kung makatagpo ang iyong ina ng isang boss na mas mayaman kaysa sa akin, paano kung ibenta kanya sa kanya? Hindi pwede. Umiling si Josephine, maliban na lang kung papatayin niya ako. Haha. Hinawakan ni Terence ang kanyang mga kamay, Tere at tingnan natin ang estilo ng kasangkapan. Bahay mo ito, hindi ba dapat magbigay ka ng payo? Okay. Ang problema ni Josephine ay nalutas at naging mas masaya habang naglalakad siya sa bahay kasama si Terence. Talagang maluwag ang unit. Hindi niya akalain na ang kanyang pamilya ay may ganoong kalaking tahanan noon at papasok, hindi na niya gustong umalis muli. Sa gabi, nagpa siya si Josephine na seryosong kausapin ang kanyang ina. Nay, paano mo nagawang gawing kasangkapan si Fatty? CEO Lay para sa pamilya ni Joralyn. Nagpout si Josephine, gaano ka ba kamahal ang mga materyales? Paano magkakaroon ng dagdag? Kahit na bumili sila ng mga karagdagang materyales, ibibigay nila ito sa ibang mga residente na nakakuha ng espesyal na premyo, bakit may natitira pa sila? Tingnan mo. Gaano kahirap ang pamilya ni Joralyn. Siya ang iyong mabuting kaibigan, dapat nating subukang tulungan sila kung kaya natin. Inakala ni Marthe na hindi ito mahalaga. Pero iniistorbo mo siya. Sa huli, hindi ba sila magkakautang kay Terence? Nagalit si Josephine sa sinabi ng kanyang ina. Bagamat dapat nilang tulungan ang kanilang mga kaibigan na nangangailangan, maaari lamang silang tumulong sa abot ng kanilang kakayahan kung hindi ay maga ang kanilang mga mukha sa pamamagitan ng paghampas dito. Anong favor? Pinandilatan ni Martha ang kanyang anak, hindi mo ba naisip na hindi ko masasabi na si Lay ay nasasakupan ni Terence? Ha! Hindi inaasahan ni Josephine na makikita ito ng kanyang ina at siya ay nanlamig. Nakita mo. Natutuwa si Martha, sa tuwing may tinatanong ako, tinitingnan niya si Terence para humingi ng kumpirmasyon ng may ganoong paggalang. Iisa ang pakikitungo niya sa iyo at sa tingin mo ay hindi ko alam iyon. Ano ang gusto mong itawag sa kanya? Fatty boy. Malaki ka na ngayon kaya maaari ka nang magsinungaling sa iyong ina. Hindi ka ba pamilyar sa kanya? Nagpapalabas ng palabas para sa akin. Nanay. Ako. Namula ang mukha ni Josephine. Siya ay masama sa pagsisinungaling at siya ay napahiya matapos itong ituro ng kanyang ina. Humph. Tignan mo nga ang ugali ni Lay, tita ang tawag niya sa akin. CEO siya ng isang negosyo, bakit ba magalang ang pakikitungo niya sa isang may bahay? Humihingi kami ng pabor sa iba, hindi sila nagmamakaawa sa amin. Akala mo bulag ang nanay mo. At ang espesyal na premyo na iyon, kalokohan iyon, electric kettle iyon pero kailangan niyang sabihin iyon ang special price. Umiling si Martha, sa tingin mo hindi ko nalaman. Gusto ni Lay na pasayahin ka ni Terence. Itong batang ito, bakit hindi mo alam kung paano gamitin ang koneksyon na ito para bigyan tayo ng bahay ng libre? Ay! Galit na galit si Josephine. Gusto niyang kausapin ang kanyang ina ngunit ngayon ay siya naman ang napapagalitan. Hindi niya alam kung paano magsalita at nagpanik pero hindi mo pa rin ba pinuproblema si Terence? Kahit na siya ay nasasakupan ni Terence, hindi ba siya pa rin ang tao ni Terence? Hindi ba't sa iyo rin si Terence? Tanga ka ba? Ikaw ang kanyang kasintahan, ikaw ay hipag ni Lay. Natural na sagot ni Martha. Paano iyon pareho? Ikaw ang gumawa nito at mas marami akong utang kay Terence. Pakiramdam ko ay hindi ko maiangat ang ulo ko sa harap niya. Si Josephine ay nagtrabaho na ngayon at tumingin sa kanyang ina ng matigas ang ulo, alam mo ba kung gaano karaming mga babae ang nagkakagusto kay Terence? Hindi ko siya matulungan at abalahin siya araw-araw, paano ako makikipagkompetensya sa ibang mga babae? Compete. Di ba girlfriend ka na niya? Bumalik ang tanong ni Martha, ano pa rin ang magagawa ng isang babae? Kapag natulog ka sa kanya sa hinaharap, mawawala ang lahat. 804. Ako. Ayoko nang makipag-usap sa iyo. Napaiyak si Josephine sa galit. Hindi pa rin niya maintindihan at maintindihan ang loika ng kanyang ina.
Bagamat tama si Terence tungkol sa kanyang ina na nahihirapan, hindi matanggap ni Josephine na ang kanyang ina ay nagkamit ng napakalaking ego sa pagkakataong ito. Bagamat walang sinabi si Terence, naisip ni Josephine na sumobra ang kanyang ina. Umiling si Martha at tumingin sa kanyang anak, "O tama, hindi mo pa sinabi sa akin ang tungkol sa dalawang babae kahapon, sino sila kay Terence? Karibal ko sila, mas mayaman sila sa akin at malapit na nila akong itulak. Kontento ka na ba?" Sagot ni Josephine na may galit at tumayo. Pumasok siya sa banyo ng kwarto ng ospital at umiyak. Karibal. Natigilan si Martha, mukhang hindi. Ang halaga ng kabayarang binayaran ng Irving Real Estate ngayon ay halos doble kaysa sa kanilang pinlano. Bagamat maaari pa rin silang kumita ng kaunting pera mula sa rate ng kabayaran dahil namuhunan sila ng labis sa mga skyscraper ng Irving, ang mga kita na nakuha mula sa proyektong pagpapaunlad ng Shantytown ay hindi sapat upang mapunan ang halaga ng mga pondong nawala mula sa kanilang dalawang skyscraper. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, magiging mahusay para sa kanila na panatilihin lamang ang kanilang mga kita sa pagitan ng 30 hanggang 50 milyon dahil halos imposible para sa anumang bagay na higit pa rito. Ang kanilang unang tinansyang mga kita ay sapat na para sa isang skyscraper, ngunit ang kanilang mga pangarap ay nabasag pagkatapos na mamagitin si Terence. Umupo si Irving sa kanyang RV, galit na galit sa balita. Ang kanyang mga paa ay bali kaya hindi siya maaaring magpakita sa Shantytown ngunit pinanood ang buong proseso doon. Hindi ko pa nasisimulan ang aking negosyo at nalugi ako ng 2 bilyon. Kung hindi ko ito maibabalik sa isang proyekto, paano ako huhusgahan ng mga miyembro ng House Hale? Pinandilatan ni Irving si Goldie. Siya ay kalahating baliw at ang lahat ng mga dakilang ambisyon na mayroon siya para sa kanyang negosyo ay ganap na nasira. Nagdasal na lang siya na sana hindi na siya mawala ng pera. Master Bing, si Terence ay isang hindi matatag na salik na hindi natin kailanman napag-isipan. Sino ang nakakaalam na ang isang tulad niya ay biglang lito sa Starfield? Napabuntong hininga si Goldie. Ang makapangyarihan at makapangyarihang mga araw na mayroon siya noon ay wala na at siya ay walang iba kundi isang umutot sa harap ni Terence. Ni minsan ay hindi siya inilagay ni Terence sa kanyang mga mata. "Terence, maghintay ka lang. Hindi kita bibitawan." Mariing kinuyam ni Irving ang kanyang mga kamao. "Master Bing, maaari mo bang kausapin si boss at sabihin sa kanya na alisin si Terence sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang bihasang master?" Iminungkahi ni Goldie pagkatapos ng ilang pag-aatubili. Dahil sa hitsura ni Terence, ginawa niyang maingat ang lahat at hindi niya ito nagustuhan. "Magtatanong ako." Bahagyang alam ni Irving ang tungkol sa ilan sa mga kasunduan at pagpigil sa pagitan ng mga nakatagong maharlikang bahay. Ang mga master ng Earth Class ay hindi pinahintulutang lumitaw sa makataong mundo at kung sino mang nakatagong noble house ang hindi sumunod sa kasunduang ito, sila ay magiging kaaway ng lahat ng iba pang nakatagong bahay. Hindi alam ni Irving kung totoo ang kasunduan o hindi. Walang mga nakatagong bahay ang lumabag sa panuntunang ito at ito ay isang katotohanan na walang sino man ang nakakita ng isang Master of Earth Class. Ngunit ang aking ama ay hindi nasisiyahan sa aking trabaho. Ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay upang palawakin ang kumpanya. Madaling pag-usapan ito kapag mayroon muna tayong mga tagumpay. Masyadong nahiya si Irving na tanungin ang kanyang ama dahil wala pa siyang nakakamit, paano niya hihilingin sa kanyang ama na magpadala sa kanya ng isang katulong. Hindi tayo kumikita ng malaki mula sa Shantytown sa pamamagitan ng intervention ni Terence. At hindi natin mababawasan ang kalidad ng ating mga gusali, hindi ba? Ito ay konektado sa ating reputasyon at kung may maglalantad sa atin, hindi natin magagawang ibenta ang mga bahay na iyon. Alam ni Goldie na hindi nila maaapektuhan ang kalidad ng mga bahay kung gusto nila ng pangmatagalang negosyo. Nakipag-ugnayan ka na ba sa orphanage? Sa tingin ko ay maganda ang lupain na iyon. Malaki ito at mas maganda ang lokasyon kaysa sa Shantytown. Igigiba natin ito at magtatayo ng isang dekalidad na kumpanya ng mansyon. Hindi pa. Hindi ba't napagdesisyonan natin ito sa huling 2 araw?
Nagplano akong pumunta at makipag-ugnayan sa kanila mamaya. Sagot ni Coldy. Private orphanage lang yan. Banta mo sila at hindi sila lalaban. Sinabi ni Irving, sige, pupunta tayo at makipag-ayos sa kanila mamaya. Tara na. Kukuha tayo ng ilang lalaki mula kay Fabian para takutin sila. Tumango si Coldy bilang pagsang-ayon. Pagkatapos nilang magpasya, sina Irving, Coldy at Fabian ay nagsama ng grupo ng mga lalaki at dumating sa orphanage mamaya. Ang dalawang lalaki na nasugatan ni Terence ay naipadala na sa ospital. Isang Benz BR, isa pang Benz at dalawang Jean Bay van ang biglang lumitaw sa harapan ng bahay ampunan na natakot sa lahat ng mga batang naglalaro doon. Hindi pa sila nakakita ng ganito. Itinulak ni Coldy si Irving palabas ng BR sakay ng wheelchair habang si Fabian at ang iba pang mga lalaki ay nakatayo sa tabi nila bilang proteksyon. Tawagan ng kinauukulan na pumunta dito ngayon. Mabangis na sigaw ni Fabian sa mga bata. Sino ka? Para saan ka nandito? Nakarinig si Ken ng ingay mula sa bakuran at tumakbo palabas ng bahay na pulang ledrilyo na nabigla sa tanawin sa harap niya. May makakausap ba tayo dito? Hindi inilagay ni Fabian si Ken sa kanyang mga mata dahil hindi siya nakikipag-usap sa isang bata. Ang din sa oras na iyon ay nakikipag-usap kay Akira sa silid at mabilis na lumabas pagkatapos marinig ang kaguluhan. Nang makita nila sina Coldy, Irving at isang grupo ng mga lalaking nakaitim, nagulat sila. Ako ang din dito. Anong ginagawa nyo dito? Malamig na tiningnan ng din si Coldy at nakitang pamilyar siya. Pagkatapos ay kinausap niya si Ken, Ken, isama mo ang mga bata, wala kang pasok dito. Okay, Dean. Walang lakas ng loob na suwayan si Ken at mabilis na pinapasok ang mga bata sa loob dahil alam niyang hindi pwedeng makialam ang mga bata sa ganitong bagay. Hayaan akong magpakilala. Ako si Coldy, ito si Irving, Master Bing, ang CEO ng Irving Real Estate. Si Coldy muna, inihayag ang kanyang pangalan bago ipakilala si Irving. Coldy. Ikaw ang sikat na Coldy sa mafia ng lungsod ng Starfield. Sa wakas ay nakilala siya ng Dean, ngunit ano ang ginagawa ni Boss Lee sa aking maliit na orphanage? Kami ay nakatuon sa iyong lupa, bigyan kami ng isang presyo. Si Irving ay naiinip. Siya ay nagmamadali upang makamit ang kanyang paningin at ang pagpukpok sa paligid ng bush ay masyadong natagulan dahil gusto niya ang lupain sa lalong madaling panahon. 805. Nako, gusto ng developer na bilhin ang lupa ko. Tumango ang Dean at naunawaan ang ibig sabihin ni Coldy. Simple lang naman ang kondisyon namin. Ayaw namin ng pera, kailangan mo lang magtayo ng bagong orphanage, fully furnished at nilagyan sa ibang lugar ayon sa gusto namin, tapos ipagpapalit namin itong orphanage sa iyo. Agad na idineklara ni Akira ang kanyang kalagayan tulad ng dati niyang napag-usapan sa Dean. May ilang developer na sinubukang makipag-ayos sa kanila ngunit sumuko dahil masyadong komplikado ang plano sa pagtatayo ni Akira at magiging napakahirap na bawiin ang mga gastos kasama ang mga kita pagkatapos ng konstruksyon. Napansin ni Irving si Akira at ang kanyang mga mata ay gumagala pataas at pababa sa kanyang katawan. Napakagandang babae. Ang babaeng ito ay bahagi ng orphanage. Nangangati ang puso ni Irving. Hindi pa siya nagagalaw ng babae simula nang mabali ang kanyang mga binti at lagi siyang tumutulo ng laway kapag nakikita niya si Akira. Oo, okay. Pero maganda ka rin, maging sekretary ako at papayag ako sa anumang kondisyon mo, tumingin si Irving kay Akira ng masama at walang ingat na sumang-ayon. Nang aipatong niya ang kanyang mga kamay kay Akira, hindi na magkakaroon ng mga ganitong kondisyon. Paumanhin, hindi ako makakaalis sa orphanage. Natatakot ako na kailangan maghanap ng ibang mas mahusay, tumingin si Akira kay Irving nang may pagkasuklam at agad na tinanggihan ang kanyang alok. Dapat mong matutunan kung ano ang makakabuti para sa iyo upang maiwasan ang puwersang kumilos. Hindi inakala ni Fabian na ang mga taong ito mula sa orphanage ay magiging napakatigas ng ulo. Kung ayaw mong magsalita ng maayos, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Ano, gusto mong banta ang isang matandang babae?
Malamig na tumawa ang Dean bago sumulyap kay Coldy. Coldy, sikat ka sa underground dito pero hindi ako natatakot sa'yo. Hindi lang ikaw ang interesado sa orphanage ko sa paglipas ng mga taon. Alam mo ba kung bakit sila sumuko? Nagulat si Coldy at nalilitong tumingin sa Dean. Mayroon bang isang uri ng sekreto dito? Marahil ang bahay ampunan ay may sumusuporta dito. Si Teofisto ay may subordinate na tinatawag na Uncle Yan, isang gold class master. Walang pakialam na sagot ng Dean. Gusto ni Teofisto ang lupaing ito ngunit sumuko siya pagkatapos niya muling isaalang-alang ito. Ikaw. Alam mo ang tungkol sa golden class. Hindi makapaniwalang tumingin si Coldy sa Dean. Gayunpaman, ang kakayahan ng isang golden class master ay hindi lihim kay Coldy. Mayroon siyang dalawang lalaking may gintong klaseng ngunit ang baliw na lalaking iyon, si Terence, ay pinatay silang dalawa. Ang matandang babae na ito ay hindi sanay, ngunit siya ay nasa golden class. Ang enerhiya ng Dean ay tumaas ng husto sa isang iglap at naramdaman ni Coldy, Fabian at Irving ang nakasuffocating pressure nito. Bagamat hindi sila mga cultivator, maaari nilang makilala ang antas ng kanilang kalaban. Sa katunayan, ang enerhiya ng Dean ay halos katulad ng sa isang magsasaka. Hindi nagduda si Coldy sa kanyang mga salita sa pagkakataong ito. Hindi niya akalain na may isang golden class master pala ang nagtatago sa isang maliit na orphanage. Hindi katakataka na nakatayo ito dito sa loob ng maraming taon, lahat sila ay natatakot sa kanya. Golden class. Malamig na tumawa si Irving, ang aking ama ay isang master sa unang yugto ng Earth class, ang aking lolo ay nasa tuktok ng huling yugto ng Earth class. Ano ang magagawa ng isang golden class master? Si Irving ay hindi nagkamali. Ang kanyang ama, si Glade ay nagtataglay ng kapangyarihan ng unang yugto ng Earth class, at ang lolo ng pamilyang si Hale ay nasa huling yugto ng Earth class. Naghahanap pa nga siya ng pagkakataong makakapasok sa Sky class. Gayunpaman, mayroong isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng Earth at Sky class at maraming tao ang nagsakripisyo ng lahat ngunit hindi pa rin nakakamit ito. Gayunpaman, ang Earth class ay nakakagulat. Nagmamadali si Irving na ibagsak ang orphanage at ayaw niyang matakot sa isang golden class master. Kailangan niyang gamitin ang kanyang ama at ang kapangyarihan ng kanyang lolo para i-pressure siya. Gayunpaman, siya ang illegitimate child at bawal sa kanya na ibunyag ang kanyang identity sa labas. Kung alam ng mga miyembro ng House Hale kung ano ang ginawa niya, papunahin siya nito. Kung hindi nasugatan si Uncle Zhu, at si Zhang Long at Li Yao ay hindi patay, hindi na kailangang ibunyag ni Irving ang kanyang pagkakakilanlan. Ngayon, wala na ang lahat ng may kakayahan na lalaki sa paligid niya at hindi niya dinala si Sumaowang dito ngayon, hindi niya matiis na umalis na nasa pagitan ng kanyang mga hita ang buntot. Inakala ng Dean na maaari niyang takutin sila ng kanyang klase, ngunit laking gulat niya nang makitang ang binata na may bali ang mga paa ay may ama ng unang yugto ng Earth class at isang lolo sa huling yugto ng Earth class. Hindi man lang inilagay ng Dean si Irving sa kanyang mga mata dahil si Coldy lang ang kanyang pinapansin. Pero ngayon, kung hindi nagsisinungaling ang binata, iba ang ibig sabihin niyan. Maaari ko bang itanong kung ano ang pangalan ng iyong ama? Tanong ng Dean pagkatapos ng sandaling katahimikan. Ang apelyido ko ay Hale, ako si Irving. Hindi madaling binigay ni Irving ang pangalan ng kanyang ama. Hindi siya tanga at alam niya na bilang isang anak sa labas, maaari lamang niyang kunin ang mga bagay sa isang tiyak na lawak. Alam niya na kung ang Dean ay isang magsasaka, tiyak na malalaman nito ang kanyang apelyido at hulaan ang kanyang background. Hale. Ang ekspresyon ng Dean ay nagbago ng husto at tumingin sa kanya nang hindi makapaniwala, ikaw ay mula sa nakatagong bahay ni Hale. Humph! Dapat wala kang masyadong alam tungkol dito. Malamig na tumawa si Irving, bibigyan kita ng dalawang opsyon ngayon. May lupa tayo sa rural na lugar sa ilalim ng Irving Real Estate, doble ang lugar kaysa dito. Kung pumayag ka, magpapalit tayo ng lupa sa parehong presyo. Pangalawa, babayaran kita sa kasalukuyang antas ng kabayaran habang ikaw mismo ay naghahanap ng panibagong pamumuhay. Ikaw.
Halos hindi makapagsalita ang Dean nang siya ay nabalisa sa mapang-akit na mga salita ni Irving, ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na kumilos ng madali. Siyempre alam niya ang kakayahan ni House Hale. Ito ay isang higanteng puwersa na walang maharlikang bahay ang nang-ahas na masaktan. Siyempre, hindi niya alam na bagamat ginawa itong nakakatakot ni Irving, ang kanyang pagkakakilanlan ay isa lamang iligal na anak ng padre de pamilya, si Glade. Ni hindi pa nga siya nakakatanggap ng acknowledgement mula sa kanyang lolo. Sinabi ko na sa iyo ang lahat, isaalang-alang mo ito. Ngumisi siya, markahan ang aking mga salita, huwag mag-alinlangan hanggang sa mapilitan kang gawin ito. Kung hindi, ikaw mismo ang magbabayad para sa presyo. Bakit ba napakaswerte mo? Hindi ba pwedeng maging mas makatwiran ka? Hindi alam ni Akira ang tungkol kay House Hale at hindi niya naintindihan kung bakit madaling sumunod ang Dean, gayunpaman, hindi niya kayang panoorin ang mga lalaking ito na binubuli ang Dean. 806. Akira, huwag kang magsalita. Alam ng Dean ang bigat ni House Hale at agad niyang tinakbuhan si Akira nang magsimula siyang magsalita, pinipigilan si Akira na magsalita pa. Hindi ka ba matapang na babae? Pero gusto ko. Ibinalik ni Irving ang kanyang tingin kay Akira at naging maalay ang titig sa kanyang mga mata, nalalapat pa rin ang mga kondisyong sinabi ko noon. Maari mo akong hanapin sa tuwing magdedesisyon ka. Gusto mo? Pinandilatan ni Akira si Irving. Hindi niya maintindihan kung bakit takot na takot ang Dean sa isang lalaking may kapansanan sa wheelchair. Humph, sana hindi ka magsisi, ha ha ha. Ngumisi si Irving. Bagamat natawa siya sa kagandahan ni Akira, hindi siya nagmamadali dahil hindi pa rin maginhawang makipaglaro sa mga babaeng bali ang binti. Hindi pa huli ang lahat para gawin ito pagkatapos niyang gumaling. Akira. Natakot ang Dean na baka may masabi pa si Akira para pukawin si Irving. Bagamat masasabi niya na si Irving ay hindi nagsasanay ng martial arts, sapat na ang kanyang background para masuffocate siya. Ibinuko ni Akira ang kanyang bibig at nakaramdam ng mali. Hindi ba't nagyayabang lang siya? Ang iyong ama ay nasa unang yugto ng klase sa lupa at ang iyong lolo ay nasa huling yugto ng klase sa lupa, kung gayon bakit ikaw ay isang piraso ng basura? Sino ang mabuting tao na nabali ang iyong mga binti? Tara na. Tumingin si Irving sa Dean ng may pang-aalipusta at sumenyas kay Goldie. Itinulak ni Goldie si Irving pabalik sa VR habang si Fabian at ang iba pang mga lalaki ay sumakay sa mga van bago mabilis na umalis sa orphanage. Ang mga lalaking iyon ay walang silbi dahil sila ay wala sa harap ng isang Golden Class Master. Gusto ni Irving na takutin ang orphanage sa kanila ngunit kailangan niyang baguhin ang kanyang paraan matapos malaman na ang Dean ay isang Golden Class Master. Master Bing, magiging problema ba para sa iyo na ibunyag mo ang pagkakakilanlan ng boss? Nag-aalala si Goldie. Problema? Anong problema? Anong sinabi ko? Wala akong sinabi. Umiling si Irving, ang sinabi ko ay pawang katotohanan. Ang apelyido ko ay Hale, ang tatay ko ay master ng unang yugto ng Earth Class, ang lolo ko ay master ng huling yugto ng Earth Class. Gayunpaman, hindi ko sinabing ako ay mula sa nakatagong bahay Hale, siya mismo ang nag-akala. Totoo iyan. Kung gayon, hindi ka masisisi ng amo, pinag-isipan ito ni Goldie at hindi kailanman sinabi ni Irving na siya ay taga-bahay Hale. Hindi man lang niya binanggit ang kanyang ama o ang pangalan ng kanyang lolo. Nagpahiwatig lang siya at ang Dean ang nag-assume ng lahat. Kailangan nating gamitin iyon, sabi ni Irving, bigyan mo sila ng ilang araw para pag-usapan at dalhin ang ilang lalaki doon para takutin silang muli, hindi ako naniniwala na magiging matigas ang ulo nila. Oh! Magsama kayo ng mga lalaki doon. May gagawin ba ito? Natarante si Goldie. Siyempre kapakipakinabang sa sumaowang doon. Sumagot si Irving, bagaman ang kanyang nilinang ay hindi isang kadalubhasaan sa pag-atake, siya ay nasa Mystic Class pa rin at ang matandang babaeng iyon ay tiyak na matatakot. Sa wakas ay naalala ni Goldie na mayroon silang Mystic Class Master. Hindi katakataka na si Master Bing ay sobrang kumpiyansa sa kanyang pagsuporta.
Hindi man siya humingi ng tulong kay boss, madali pa rin niyang maaayos ang mga bagay-bagay sa orphanage. Tiwala kay Irving, tumango siya, naiintindihan. Bumalik ang 4 na sasakyan sa floating cloud. 4 PM na at hindi pa ito nagbubukas. Gayunpaman, isang Buick business car na may plate number ni Iron Lake ang nakapark sa harap nito. Kumunat ang noo ni Goldie. Ang kotse na nakaparada sa pasukan ng bar at ang mga parking spot ay para sa mga tauhan, hindi mga customer. Walang mga sasakyan na karaniwang pinapayagang pumarada doon. Itinulak ni Goldie si Master Bing palabas ng kotse at bumukas din ang mga pinto ng Buick at bumaba sa kotse ang isang binata. Bahagyang natigilan si Goldie nang makita niya ang lalaki. Alam niya kung sino ang lalaki. Ang lalaki ay si York, isa sa mga taong namamahala sa pangangalakal at komersyo ni House York. Agad na nakita ni Halden si Irving sa isang wheelchair at siya ay nataranta. Kailan pa naging baldado si Irving? Master Bing, ikaw. Nagulat si Halden. Bagamat siya ay mula sa House York, alam niya ang pagkakakilanlan ni Master Bing at magalang siyang tinatrato. Hindi ba ito Halden bro? Siyempre alam ni Master Bing kung sino si Halden. Si Halden ay isang estudyante mula sa unang branch ng House York habang siya ay anak sa labas ng House Hale. Ang kanilang mga pagkakakilanlan ay kalaunan ay naitugma, walang sino man ang mas mahusay kaysa sa iba. Isang babae mula sa House York ang nagpakasal kay House Hale at siya ang pangunahing asawa ng kanyang ama, si Glade. Gayunpaman, ang kanilang arranged marriage ay higit sa lahat para sa kapakanan ng mga bahay, at ang relasyon sa pagitan nina House York at House Hale ay hindi kasing harmonious. Nainggit si House Hale sa mga negosyo ni House York sa mundo ng mga tao at ngayon ay sabik na silang lumaban para sa sarili nilang langit. Gayunpaman, hindi sila makakilos dahil sa pangakong ginawa nila maraming taon na ang nakararaan. Ito ay isang aksidente na nagmula sa maraming mga kadahilanan na binuo ni House York sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Ang sangay ng nakatagong marangal na Bahay York ay nilikha ng mga estudyanteng iyon na pinalayas ng Makamundong Bahay York at ang sangay ay walang kinalaman sa Makamundong Bahay York. Sa pagpapalawak ng nakatagong Bahay York, ang Makamundong Bahay York ay natural na nagsimulang maghanap ng mga koneksyon sa kanila, at naging kusang loob nilang kumita ng pera. Ang sanga sa gilid ay unti-unting naging pangunahing sangay samantala ang lumang sangay ay ngayon ang sanga sa gilid. Bagamat parang katawa-tawa, ngunit ito ang katotohanan at ang sitwasyon ay hindi madaling makopya sa ibang mga bahay. At kahit gustong mangopya ng ibang bahay, imposible. Kaya naman, si House York ay naging pinuno ng Makamundong 4 na malalaking bahay na marangal at 5 maliliit na bahay na marangal. Kung ang mga nakatagong bahay na iyon ay gustong makialam sa mundo ng mga tao, hindi nila ito magagawa ng madali dahil sila ay nakatali sa kasunduan. Ang mga makasaysayang kadahilanan ay nag-ambag din sa pundasyon ng House York. Sinabi ni House York sa labas ng mundo na ang House York sa mundo ng tao ay walang kinalaman sa kanila, ngunit alam ng lahat kung ano talaga ang katotohanan. Gayunpaman, kahit na ginawa itong opisyal ni House York, walang ibang magagawa tungkol dito. Gusto ni House Hale na magtaguyod ng isang puppet para makatrabaho si House York. Gayunpaman, sila ay tinanggihan ng House York dahil ang ideya ng paglikha ng isang bagong makamundong bahay ay salungat sa mga benepisyo ng House York. Kaya naman, ang relasyon sa pagitan nila ay naging mas tense sa paglipas ng panahon. Sa ibabaw, ang dalawang bahay ay may medyo magandang relasyon. Kaya naman nang dumating si Halden sa Starfield, ang unang taong binisita niya ay natural na anak sa labas ng House Hale. Hindi siya lihim na pumunta dito tulad ni Kevin at kailangan niyang sundin ang pamamaraan para mapanatili ang kanyang reputasyon. Huwag mo nang banggitin, nagagalit ako kapag naiisip ko yon. Isang baliw na baliw ang lumitaw sa Starfield nang wala sa oras at simula noon, nauubusan na ako ng swerte. Galit na itinikom ni Irving ang kanyang mga ngipin matapos banggitin ang kanyang mga binti. 807. Hindi ito itinago ni Irving kay Halden dahil hindi na lihim na nabali ang kanyang binti ni Terence.
Nakita ito ng lahat ng estudyante mula sa mga marangal na bahay at malalaman ni Halden ang katotohanan kung magtatanong lang siya. Kaya naman, hindi na siya kailangang magsinungaling dahil mas magiging awkward kung ilantad ito ni Halden. Oh! Isang baliw na naglakas loob na hawakan si Master Bing. Anong background niya? Sawa na ba siyang mabuhay? Kahit ang mga taong mula sa mga marangal na bahay ay hindi maglalakas loob na gawin iyon, tama. Mag-usap tayo sa loob, hindi ito magandang lugar para mag-usap, iminuwestro ni Irving ang pinto. Bagamat may ilang salungatan sa pagitan nina House York at House Hale, hindi ito nakaapekto sa pribadong pagkakaibigan nina Halden at Irving. Pareho silang naanod sa labas ng bahay at nadagdagan lamang ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng koneksyon sa isa't isa. Alam ni Cody ang pagkakakilanlan ni Halden at hindi siya nang ahas na maglakad sa tabi niya. Tinulak niya si Master Bing mula sa likuran, pinayagan silang dalawa na maglakad sa floating cloud na magkatabi. Dumating sila sa silid sa likod ng bar at inimbitahan ni Irving si Halden na maupo sa sopa habang siya ay nanatili sa kanyang wheelchair. "Tian bro, humihingi ako ng paumanhin na hindi kita matatanggap sa pamamagitan ng pagtayo." Kalokohan, hindi natin kailangang maging magalang sa pagitan ng magkapatid. Napangiti si Halden, paano mo nabali ang iyong mga paa? Masasabi mo ba sa iyong kapatid? Kadadating ko lang dito at hindi ko alam ang kalagayan ni Starfield. Huwag mo nang banggitin, puro luha lang. Napabuntong hininga si Irving, alam mo ang aking pagkakakilanlan, ang illegitimate na anak ni House Hale. Napaka-awkward ng katayuan, kaya gusto kong magpakita ng ilang tagumpay kay House Hale upang makakuha ng lugar doon. Naiintindihan ko. Tumango si Halden dahil alam niya kung bakit nasa awkward na posisyon si Irving. Bagamat siya ang panganay, anak ni Glade, siya ay hindi lihai-timo at ito ay isang sensitibong paksa. Kaya pumunta ako sa Starfield, kung saan si Cody ay may malaking kapangyarihan, at gustong gumawa ng isang bagay sa pagpapaunlad ng ari-arian, patuloy ni Irving, ngunit hindi ko akalain na ang isang tao na tinatawag na Terrence ay tumakbo ng wala saan. Terrence. Huminto si Halden. Parang hindi pamilyar ang pangalan. Hindi ba isa siya sa mga sospek na hiling sa kanya ng ulo ni House York, ang kanyang pangalawang tiyuhin, si Sicilion na imbestigahan? Gayunpaman, kakaiba ang nakita ni Halden na si Terrence ay naglakas loob na talunin si Irving. Wala bang mga amo si Irving na nagpoprotekta sa kanya? Kahit na siya ang illegitimate child, hindi maaaring iwan siya ni House Hale na walang pag-aalaga, hindi ba? Nagtatakang tanong niya, wala ka bang nagpoprotekta sa iyo noon? Nandoon si Uncle Zoo, napabuntong hininga si Irving, siya ay isang master sa unang yugto ng Mystic class. Isang palad niya lang ang napalitan niya at nakahiga pa rin siya sa kama. Maaari mo siyang puntahan mamaya, alam mo na si Uncle Zoo. Huminga ng malalim si Halden matapos marinig ang mga salita ni Irving. Siyempre alam niya kung sino si Uncle Zoo. Siya ay sikat at humingi ng proteksyon sa ilalim ng House Hale. Hindi man siya masyadong nag-level up, nasa initial stage na siya ng Mystic class. Kung siya ay malubhang nasugatan pagkatapos lamang ng isang pag-atake at nakahiga pa rin sa kama, anong klase si Terrence? Gayunpaman, kung si Uncle Zoo ay nagpapahinga sa kama, si Terrence ba ay nasa pantay o mas mabuting kalagayan? Bagamat nagulat si Halden na kaya ni Terrence na makipagpalitan ng pag-atake kay Uncle Zoo, hindi pa rin niya naisip na sapat na sanay si Terrence. Kung siya nga, si Uncle Zoo ay patay na sa halip na nakahiga sa kama. Kumusta na si Terrence ngayon? Nagtatakang tanong ni Halden. Tumatalon sa perpektong kondisyon, sagot ni Irving na may galit. Hindi kaya. Nagpapahinga si Uncle Zoo sa kama, kumusta siya? Ibig bang sabihin ay napakahusay niya kaya hindi namin alam ang klase niya? Nagulat si Halden. Hindi sa ganoong lawak. Ayon kay Uncle Zoo, si Terrence ay nasa unang yugto ng Mystic class. Kung bakit siya tumatalon-talon, ito ay dahil sa kanyang kadalubhasaan sa mga medikal na kasanayan. Matapat na sumagot si Irving nang walang itinatago.
Si Irving ay hindi kailanman naging tanga at bagamat kumilos siya sa init ng sandali kamakailan, siya ay talagang isang matalinong tao. Sa harap ni Halden, bumalik siya sa dati niyang kalmado. Mula sa pananaw ni Irving, si Halden ay hindi pumunta rito para maglakbay, ngunit may intensyon sa isip. Binigyang pansin ni Halden si Terence, marahil ay pinuntahan niya si Terence. Kung gusto ni House York na harapin si Terence, mababawasan nito ang pressure ni Irving. Si House York ang pinakamataas na marangal na bahay sa makataong mundo, ang dami ng mga bihasang master na mayroon sila ay hindi maihahambing sa isang anak sa labas. Isang master ng mystic class. Aling impluensya ang kinabibilangan niya? Bakit hindi pa ako nakarinig ng mystic class master? Si Halden ay namangha sa pagkakakilanlan ni Terence dahil siya ay tila kagagaling lang sa hangin. Ang lahat ng mga master sa makataong mundo ay naitala sa koleksyon ng mga file ni House York. Halos ganap na nilang nakolekta ang lahat ng impormasyon sa bawat dalubhasang master ngunit hindi pa nila narinig ang tungkol kay Terence noon. Hindi ako sigurado, umiling si Irving, ngunit wala na talaga akong magagawa sa kanya. Si Uncle Zo ay nagpapagaling pa rin at alam mo na ang mga master ng Earth class ay hindi madaling lumitaw sa makataong mundo. Ang iyong kapatid ay naghihirap. Si Halden ay gumawa ng pagtatansya sa kanyang puso. Matapos marinig na si Terence ay isang master ng mystic class, makumpirma niya na si Terence ang nakasugat kay Kevin. Dahil si Terence ay isa sa mga taong hinahanap ni Kevin, makatwiran na si Kevin ay nasugatan ni Terence. Ang pinakakahanga-hanga ay ang kakayahan ni Terence. Mystic class. O baka mas mataas pa. Hindi inisip ni Halden na dahil lamang sa sanay si Terence sa mga medikal na kasanayan. Maraming eksperto sa medisina si House Hill ngunit nakahiga pa rin si Tio Zhu. Kung si Terence ay maaaring magpatuloy sa pagtalon sa Starfield na parang walang nangyari, siya ay dapat na makapangyarihan. Master Bing, ano ang gusto mong gawin? Bitawan mo ba siya ng ganito kadali? Tanong ni Halden nang hindi nagbabago ang kanyang mga ekspresyon. Anong magagawa ko? Hindi naman sa ayaw ko siyang pakawalan, pero hindi niya ako pakakawalan. Inilibot ni Irving ang kanyang mga mata at tumawa ng mapait, naskam niya ang $300,000 mula sa akin ngayon. Oh! How come? Niloko ka niya. Nilagay niya kahit 300,000 lang sa mata niya. Nagtatakang tanong ni Halden. 808. Mahabang kwento ito. Ikinwento ni Irving ang dahilan ng una niyang salungatan kay Terence na ibinaba ang kanyang skyscraper, nagtayo siya ng pangalawa kung saan hinaypan muli ito ni Terence. Nabigla si Halden habang nakikinig sa kwento. May sakit itong si Terence. Kung totoo ang sinabi ni Irving, malamang na si Terence ang bumugbog kay Kevin. Kung si Terence ay hindi napigilan para baliin ang mga binti ng iligal na anak ni House Hale, wala siyang pakialam sa Kevin ni House York. Sa wakas ay naunawaan ni Halden kung bakit pinigil ni Irving ang kanyang galit nang hindi na muling naghahanap ng gulo. Sinubukan niyang gawin pero siya pa rin ang malas. Kung gayon, hindi ba siya medyo may kakayahan? Si Halden ay hindi pumunta rito para maging karibal ni Terence ngunit dumating upang mangolekta ng impormasyon tungkol sa kanya, hindi mahalaga sa kanya kung gaano kalakas si Terence. Hindi siya pinayagan ng kanyang pangangatawan na mag-practice ng martial arts kaya inasikaso niya ang negosyo at pangungulekta ng impormasyon ni House York. Maaari mong sabihin iyan, walang pakialam na sagot ni Irving, Tian bro, interesado ka sa kanya. Oh, well, hindi ito lihim? Napabuntong hininga si Halden, ang aking pinsan, si Kevin, ay puwersahang itinapon dito sa Starfield. Ha! Pinsan mo! Kevin! Nagulat si Irving, natatandaan kong si Kevin ay isang master sa huling yugto ng Golden Class. Paano nangyari iyon? Huwag mong sabihing si Terence ang may gawa nito. Hindi kakaiba para kay Irving na banggitin kaagad si Terence dahil pinag-uusapan nila siya. Hindi pa ako sigurado, ngunit tila siya ang isa pagkatapos marinig ang iyong sinabi, umiling si Halden, sa totoo lang, Master Bing, pumunta ako Starfield upang mangolekta ng impormasyon sa pagkakataong ito.
Hindi magagawa iyon ng mga ordinaryong tao sa iyong pinsan sa ganoong antas, si Terence lang ang makakagawa niyan sa buong Starfield. Sumagot si Irving, ang ibang mga master ay hindi kasing lakas ni Terence. Si House Hale ay may 2 master ng Golden Class ngunit pinatay silang 2 ni Terence. Oh! Ang 2 master of Golden Class ni House Hale ay namatay sa kamay ni Terence. Nagulat muli si Haldan. Unang sinaktan ni Terence si Uncle Zoe, pagkatapos ay si Irving. Bagamat laganap siya, nasaktan lang niya ang mga tao at hindi niya ginalaw ang bottom line ni House Hale. Si House Hale ay isang nakatagong marangal na bahay at hindi makatwiran at hindi nararapat na hilingin sa isang Mystic Class Master na ipaglaban ang mukha ng kanilang anak sa labas. Gayunpaman, ito ay isang ganap na kakaibang kwento kung ang kanilang mga ginintoang master ng klase ay pinatay ni Terence. Bagamat walang halaga ang mga ginintoang Panginoon sa mga nakatagong marangal na bahay, sila pa rin ang pinakamakapangyarihang mga tao sa mga hindi nililinang na mga tao. Ang pagkakaroon ng Golden Class Master sa kanilang bahay ay nangangahulugan na mayroon silang mas makapangyarihang mga kaalyado, paanong hindi nila ito pakialam. Gayunpaman, nalito si Halden dahil hindi kumibo si House Hale matapos na patayin ni Terence ang 2 sa kanilang Golden Class Masters. Ang 2 iyon ay orihinal na nagtrabaho sa ilalim ni Coldy. Ang isa sa kanila ay nasa unang yugto ng ginintoang klase, at ang isa pa ay nasa huling yugto. Mapait na tumawa si Irving, inayos ni Coldy ang 2 tao upang palayasin si Terence ngunit nawala sila. Sa huli, natagpuan namin sila sa ilalim ng isang bangin, patay sa mga guho ng isang kotse. Grabe! Napabulala si Halden, pakakawalan ba ito ni House Hale? Tiyan bro, alam mo kung gaano ka-awkward ang pagkakakilanlan ko. Bagamat ang tatay ko ang batang may-ari ng bahay, nandyan pa rin ang lolo ko na namumuno sa kanya. Kung hindi ibinubukan ng lolo ko ang kanyang bibig, imposibleng ayusin ng tatay ko ang mga Earth Mystic Masters na labanan si Terence para sa akin. Ngumiti si Irving ng mapait, lahat ng Masters ay inutusan ng panghuling yugto ng Earth Class ng aking grandfather na mag-utos ng Earth Mystic Masters. Para makapasok sa Earth Class hindi ko talaga alam kung ano ang magagawa ko kay Terence ngayon. Ganun ba? Bagamat hindi nagbago ang ekspresyon ni Halden, nakasimangot siya sa loob. Hindi siya naniniwala na si House Hale ay handang lunukan ito ng tahimik dahil hindi ito maliit na bagay. Isang walang pangalan na brat ang pumatay sa 2 Golden Class Masters mula sa isang tagong bahay, nasugatan ng isang Mystic Class Master at nabali pa ang mga binti ng kanilang anak, hindi ba't isang malaking biro kung ito ay malantad? Paano ito maiiwan ni House Hale ng walang pag-aalaga? Dapat may higit pa dito. Marahil ay hindi alam ni Irving dahil hindi sinabi ni Glade sa kanya, o marahil ay alam ni Irving kung bakit ngunit hindi sinabi sa kanya ang totoo. Ano man ang mangyari, naging alerto si Halden at nagpasyang iulat ng mabuti ang bagay na ito sa kanyang pangalawang tiyuhin. Wala akong hinihiling kundi palayain ako ni Terence at sana ay hayaan niya akong kumita ng maayos. Kung gusto ni Halden bro na makitungo kay Terence, handa akong bigyan ka ng kamay. Kung kailangan mo ng anuman, hindi ko itataboy ang responsibilidad kung hihilingin mo. Inaasahan ni Irving na si House York ay maaaring kumilos at alisin si Terence dahil siya ay walang kakayahan. Napakalakas ni House York na kahit na ang sangay sa makataong mundo ay may mga masters ng Mystic Class at kaya hindi dapat maging problema ang pagpatay kay Terence. Itong si Terence, anong background meron siya? Aling impluensya siya? Walang pakialam na tanong ni Haldan. Hindi ako sigurado. Umiling si Irving, inimbestigahan siya ng aking ama at tinanong ang iba pang mga nakatagong bahay na marangal, ngunit tila walang nakakaalam kung ano ang background niya. Sa ngayon, si Terence ay anak ni Pablo, tagasunod ni Cheryl mula sa industriya ng Pablo. Nakatira siya kasama sina Cheryl at Yasi na magkasama. Mukhang pinagtrabaho siya ni Pablo. May trabaho. Isang Mystic Class Master na nagtatrabaho bilang tagasunod ng anak ng isang normal na negosyante. Bakit parang hindi ka panipaniwala iyon? Nag-isip si Halden dahil hindi ito karapat-dapat sa kakayahan ni Terence.
Ito ang katotohanan at alam ng lahat ang tungkol dito sa Starfield. Nagpatuloy si Irving, noong una, sinabi ko kay Coldy na pangasiwaan ang industriya ng Pablo at sa totoo lang, gusto ko ang kanilang mga mapagkukunang pinansyal para sa aking sarili. Ilang beses kong sinubukang ipatong ang aking kamay kay Cheryl ngunit palaging namagitan si Terence at naging dahilan upang mabaigo ang aking mga plano. Walang sino man ang maniniwala na si Linny ay hindi tagasunod ni Cheryl, kung hindi, bakit siya nagmamalasakit? Kakaiba iyon. Kumunat ang noo ni Halden, siguradong kakaiba ang background niya. Kung katulad ng sinabi mo, mukhang wala siyang background na si Terence. Kung mapapatrabaho siya ni Pablo, ano kayang background ng Mystic Class Master na ito? Pero paano magiging Mystic Class Master ang isang ordinaryong tao? Hindi ko alam ang tungkol dyan. Umiling si Irving, Tian bro, nasabi ko na sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Kung kailangan mo ng anumang tulong sa Starfield, magsalita ka, at gagawin ng iyong kapatid ang lahat para tumulong. Si Terence ang karaniwang kaaway natin ngayon, dapat kitang bigyan ng tulong. 800. Okay, isusumbong ko ito sa pinuno ng bahay. Tumango si Halden, mukhang kailangan nating magplano bago tayo kumilos. Sabay ba tayong magdi-dinner? Iniyaya ni Irving, pagkatapos nilang pag-usapan ang mahahalagang bagay. Mula sa kanyang pananaw, naniniwala siya na ang kanilang relasyon ay maaaring umunlad pa ngayon na sila ay may mutual na kaaway. Hindi, salamat, kailangan kong mag-imbestiga pa tungkol sa industriya ng Pablo at Terence bago ito iulat sa pinuno upang makapag-isip tayo ng plano sa lalong madaling panahon. Tumanggi si Halden. Ayos lang yan. Sa susunod na lang. Pupunta tayo at magsaya pagkatapos gumaling ang mga binti ko. Hindi siya hinimok ni Irving na manatili dahil alam niyang nagmamadali si Halden na gumawa ng iba pang mga bagay. Pagkaalis ni Halden sa Floating Clouds, agad niyang iniulat ang lahat ng impormasyong natanggap niya pabalik sa Iron Lakes House York. Si Sissy Leon, Biden at Daryl ay nakaupo lahat sa labas ng silid ni Kevin. Sa pagkakataong ito, wala ang magandang nasa gitnang edad na ina ni Kevin. Dahil ito ay pagpupulong ng pamilya ni House York, tanging ang pangalawa at pangatlong anak na lalaki ng pamilya, pati na rin ang anak ng pangalawang anak na lalaki, si Daryl, ang dumalo. Ang kanilang ama at ang panganay na anak ng bahay ay nakalusot mula sa Mystic Class hanggang sa Earth Class Masters. Ang kanilang ama ay madalas na nagkukulong sa paglilinang at ang kanilang nakatatandang kapatid ay nagpatuloy din sa kanyang paglilinang, kaya ang lahat ay pangunahing pinangangasiwaan ng dalawang magkapatid at sina Daryl at Kevin ng nakababatang henerasyon. Siyempre, may malapit na sangay kung saan nagmula ang Halden. Gayunpaman, si Halden ay hindi angkop para sa pagtatanim at ang kanyang mga magulang ay namatay ng maaga, kaya siya na lamang ang natitira na humawak sa kanilang mga negosyo at negosyo. Ano ang tingin ng lahat sa impormasyong ibinalik sa amin ni Tian? Tinanong ni Sissy Leon sina Biden at Daryl na parehong may seryosong ekspresyon habang binabasa niya ang kopya ng impormasyon ni Terence sa kanyang mga kamay. Ikalawang kapatid, 70% akong sigurado na si Kevin ay nasugatan nitong Terence. Sumagot si Biden na may mga mata na puno ng puot. Kahit na si Kevin ay hindi kasing talino ni Daryl, henyo pa rin siya sa paningin ng ibang mga bahay. Sa murang edad, nasa huling yugto na siya ng Golden Class, mayroon siyang magandang kinabukasan sa harapan niya. Gayunpaman, nahulog siya sa mga kamay ni Terence, paanong hindi kinasusuklaman ni Biden si Terence? Oo. Ito ang palagay natin sa ngayon, ngunit kailangan nating hintayin na magising si Kevin para sabihin sa atin ang totoo. Tumango si Sissy Leon. Kuya, hahayaan na ba natin? Masasaktan lang si Kevin. Bakit hindi tayo makapaghiganti? Natarante si Biden. Siyempre hindi natin ito pakakawalan, York Shannong waved his hands, sa tingin mo ba ay tanga si Irving? Sa tingin mo ba ay hanggal ang nakatagong bahay Hale? Well. Huminto sandali si Biden at parang may naalala. Nabalian ni Terence ang mga binti ng kanilang anak sa labas, nasugatan si Uncle Zo na umabot sa unang yugto ng Mystic Class, nakapatay pa siya ng 2 Golden Class Masters.
Gaano kalubha iyon? Hininaan ni Sissy Leon ang kanyang boses, sa tingin mo ba hahayaan ito ni House Hale? Hindi na ito tungkol sa kanilang mga mukha, pinupukaw sila ni Terence. Pero, sila. Napabuntong hininga si Biden at nabigla siya, ibig sabihin ba ay may kinakatakutan sila? Hindi sinabi ni Irving kay Halden ang totoo. Tumango si Sissy Leon at ikinaway ang kanyang mga kamay, hindi ko alam kung sinabi ni Irving ang totoo o hindi. Isa lang siyang illegitimate child at hirin kami sigurado kung pinapayagan siyang malaman ang mga bagay tungkol sa House Hale. Gayunpaman, hindi pa nakakagalaw ang mga upper level ng House Hale at tumatalon pa rin si Terence sa Starfield City, hindi ba sapat na ito para ipakita sa atin ang problema? Kuya, tama ka. Masyado akong impulsive at hindi ko pinag-isipang mabuti ang lahat. Seryosong tumango si Biden. Naiintindihan ko ang pagnanais mong maghiganti, napabuntong hininga si Sissy Leon, gusto ko ring maghiganti para kay Kevin. Ikaw ang kanyang ama, ngunit si Kevin ay bahagi rin ng aming bahay York. Ayon sa iyo, ano ang dapat nating gawin ngayon? Maingat na tanong ni Biden. Mag-oobserba muna tayo nang hindi muna gagawa ng anumang galaw. Si Sissy Leon ay wala ring maisip na magandang plano, sa tingin ko, dapat tayong mag-imbestiga para linawin muna ang background ni Terence. Pagkagising ni Kevin, gagawin natin ang huling desisyon pagkatapos matiyak na si Terence ang nakasugat sa kanya. Mabuti naman. Kung gayon, hayaan si Halden na mag-imbestiga pa sa Starfield. Tumango si Biden. Pero kailangan natin si Halden na asikasuhin ang negosyo natin dito sa Iron Lake. Bahagyang nag-alinlangan si Sissy Leon ngunit mahalaga rin ang sitwasyon ni Kevin. Pare, hayaan mo akong pumunta at makilala ang Terence na iyon. Si Halden bro ay hindi nagsasanay ng martial arts at ito ay delikado para sa kanya. Nasa rurok na ako ng unang yugto ng Mystic Class, sa tingin ko ay hindi na ako mahahawakan ni Terence. Nagboluntaryo si Daryl, mas ligtas para sa akin na mag-imbestiga. Well, hindi naisip ni Sissy Leon na si Daryl ay magboluntaryong bumoto para pumunta sa Starfield. Mahusay na pagpipilian para kay Daryl na palitan si Halden, ngunit natatakot siyang magdulot muli ng mga problema si Daryl. Pagkatapos ng lahat, siya ay bata pa at walang kabuluhan at nilinang sa bahay ng hindi nagmimisyon. Kung isa sa alang-alang ang kasalukuyang antas ni Daryl, hindi inisip ni Sissy Leon na may dapat ipag-alala. Si Terence ay malamang na nasa unang yugto ng Mystic Class, kung hindi ay hindi siya nakipagtali kay Uncle Zoo. Hindi inisip ni Sissy Leon na si Terence ay natakot na patayin si Uncle Zoo. Kung natatakot siyang masaktan si House Hale, hindi niya sana napatay ang dalawang Golden Class Masters. Ganun din sa kaso ni Kun. Dapat lang na pumasok si Terence sa Mystic Class at ang kanyang kapangyarihan ay hindi matatag, kaya naman kahit si Kevin ay nakaligtas. Tulad ng para sa mga gintong master na namatay sa kotse, naniniwala si Sissy Leon na gumamit si Terence ng ilang uri ng paraan para maging sanhi ito. Sa kapangyarihan ni Daryl, hindi siya magkakaroon ng problema sa Starfield. Pare, wala nang mas bagay kaysa sa akin. Ikaw at ang ikatlong tiyuhin ay hindi maaaring pumunta sa iyong sarili, hindi ba? Tanong ni Daryl. Fine, you can go. But your main mission to investigate Terence's background, not looking for trouble. Huwag kang makipag-away sa kanya. Nag-alinlangan sandali si Sissy Leon ngunit pumayag. Humph, natural na hindi ko gagawin iyon. Natatakot akong puntahan niya ako, pero syempre maganda rin iyon. Hindi ko na kailangan ng dahilan para patayin siya ng isang suntok at ipaghiganti si Kevin. Mayabang na sagot ni Daryl. Huwag makipag-away kung kaya mo. Hindi nagpakita ng tiyak na paninindigan si Sissy Leon. Kung nagpa siya si Terence na gumawa muna ng isang hakbang tulad ng iminungkahi ni Daryl, hindi sila maaaring umupo na lamang at walang magawa. Kung pinatay siya ni Daryl noon, walang makakapagsabi ng kahit ano. Kahit na may background si Terence, hindi rin mahina si House York. Kung siya ay namatay, sino ang maaaring gumawa ng anumang bagay tungkol dito? Nagdesisyon si Sissy Leon habang iniisip niya ang sitwasyon. Naiintindihan ko.
Nakita ni Daryl ang mga ekspresyon ng kanyang ama at naunawaan niya ang ibig niyang sabihin. 810. Sa bahay ampunan, ang Dean at si Akira ay nakaupo sa kanyang silid ng magkaharap at si Akira ay agad na nagtanong, "Guro, ano ang nakatagong bahay Hale? Bakit ang Irving na iyon ay napakayabang? Hidden House Hale." Bumantong hininga ang Dean, "May 4 na malalaking bahay na marangal at 5 maliliit na bahay na marangal, narinig mo na ito noon pa ba?" Siyempre. Nabalitaan ko na sila ay mayayaman at makapangyarihang mga pamilya. Naiinggit si Akira, "Kung alam ko kung saan sila nakabase, hindi na tayo mag-aalala tungkol sa mga gastusin sa pamumuhay kung pupunta ako at mag-ikot doon." Kalokohan. Pinandilatan ng Dean si Akira at seryosong sumimangot, "Kung punta ka, natatakot akong hindi ka na makakabalik." Ha? Masama ba? Tumalon si Akira at itinigil ang kanyang dila, "Hindi ako seryoso tungkol dito." Hindi mo kaya. Alam mo ba kung gaano sila kalakas? Maraming Golden Class Masters at kahit Mystic Class Masters. How dare you go there? Ilang buhay ang mayroon ka? Pinagalitan ng Dean, "Hindi mo magagawa iyon kahit ano." Oh, naiintindihan ko. Tumango si Akira ngunit parang nakakaawa. Magiging mahusay kung siya ay maaaring pumunta at nakawin ang mga ito ng isang beses. Gayunpaman, patuloy siyang nagtanong, "Ang nakatagong bahay Hale ba ay bahagi ng mga bahay na iyon?" Hindi, ito ay isang tagong bahay at ang pagkakaroon nito ay mas nakakatakot kaysa sa mga marangal na bahay. Umiling ang Dean, "Ang mga nakatagong bahay ay puno ng mga nilaktawan na Panginoon ngunit hindi sila nakikialam sa mga negosyo ng makataong mundo. Kung hindi, ang mga maharlikang bahay na ito na mayroon tayo ngayon ay walang halaga sa kanila. Kung gayon, bakit nandito si Irving? Hindi ba siya nagsisinungaling?" Narinig ni Akira ang mga salita ng Dean at nagtanong ng kakaiba. "Hindi namin alam kung nagsisinungaling siya o hindi, we'll just have to go with the flow and see. Kung talagang dadalhin niya ang mga masters, hindi pa sapat ang kapangyarihan ng master mo para mag-show sa harap nila." Umiling ang Dean. "Mga bully sila. Bakit? Paano ang mga anak natin dito?" Galit na galit si Akira. "Mga bully. Sila, sa palagay ko. Ngunit ano ang magagawa natin? Hindi tayo sapat na makapangyarihan upang labanan sila." Napabuntong hininga ang Dean, "Hindi ko mailantad ang aking pagkakakilanlan. O magiging malaking gulo. Guro, sa taong iyon." Huminto si Akira. Ilang beses niyang tinanong ang kanyang Panginoon, ngunit hindi sinabi sa kanya ng Dean ang isang salita at labis siyang na-curious. May mga bagay na hindi mo dapat malaman, walang pakialam na sagot ng kanyang amo, o ikaw ay malalagay din sa malaking problema. Oh! Kahit na curious si Akira, masunurin niyang itinikom ang kanyang bibig. Sa wakas ay opisyal nang isinara ang kaso ng kidney trafficking. Ang pangunahing salarin, ang Tattoo Bro, ay ipinadala sa korte habang sina Leandro at Jerwin ay nag-alok ng ebidensya ng mga krimen ng kumpanya ng kidney trafficking bilang mga biktima. Nakaramdam ng pagkasuklam at katawa-tawa si Jerwin. Ang kumpanya ng kidney trafficking ay kanya, ngunit kailangan niyang mag-alok ng ebidensya para dito. Nang makita ni Leandro si Jerwin na humarap sa korte bilang biktima, nagulat siya at natuwa. Kinuha ang bato ni Jerwin. Hindi ba't siya ang kumokontrol sa kumpanya? Paano siya naging biktima? Karma. Nawalan siya ng kidney ni Jerwin at sa wakas ay dinanas niya ang mga kahihinatnan. Gayunpaman, nakita pa rin ni Leandro na kakaiba ito. Dahil naging biktima si Jerwin sa korte, tiyak na kinumpirma ng pulisya na nawalan siya ng bato. Sa wakas ay napalaya si Jerwin mula sa kontrol ng pulisya at agad niyang ipinadala ang numero ni Leandro. Sa court, nakita niya si Leandro na nakatingin sa kanya ng kakaiba at natarante siya. Nagdasal siya na huwag siyang ibigay ni Leandro at sa kabutihang palad ay ngumiti lang ng kakaiba si Leandro nang hindi siya binibenta. Hindi alam ni Jerwin kung ano ang gustong ipahayag ni Leandro. Pakikiramay. Kakaiba. O baka naman natatawa siya sa kasawian niya. Alam ni Jerwin na kinasusuklaman siya ni Leandro dahil sa pagputol ng isa niyang bato.
Ngunit ngayon, ang kanyang sariling bato ay pinutol para kay Leandro. Hindi ba lalamag ang init ng ulo niya ngayon? Ano man ang iniisip ni Leandro, nagpa siya si Jerwin na makipag-ugnayan kaagad kay Leandro at hingin ang kanyang kidney pabalik. Bagaman maaari siyang gumastos ng pera upang bumili ng isa pang bato, hindi ito magiging kasing ganda ng kanyang orihinal. Umuwi si Stanley kasama si Leandro. Pagkarating ni Leandro sa bahay, ang una niyang ginawa ay ang maligo para mahugasan ang lahat ng kasawian. Sa gamot ni Miracle Dr. Kang, nawala na ang kanyang sugat, at gumaling ng maayos ang kanyang katawan. Leandro bro, hindi ba kakaiba? Naputol din ang kidney ni Jerwin. Hindi ba't siya ang nag-operate ng kidney trafficking company? Nalilitong tanong ni Stanley. Who knows? Pero ngayon hindi lang siya nawalan ng kumpanya, nawalan din siya ng kidney. Mas gamaan ang pakiramdam ko ngayon. Tumango si Leandro, o tama, kumusta si Terence ngayon? Same as always. Sikat pa rin siya sa school at walang nang ahas na makipag-usap sa kanya. Bumantong hininga si Gao Turner Fen, Leandro bro, kailan babalik si Natoy? Makakapaghiganti tayo pagkatapos niyang bumalik. Hindi ako sigurado. Kung hindi tayo abala, aakyat tayo sa bundok at tingnan kung kailangan niya ng tulong, sagot ni Leandro. Okay, gusto ko siyang bisitahin. Tumango si Goa Stanley habang inaabangan ang pagbabalik ni Natoy. Habang nag-uusap sila, tumunog ang telepono ni Leandro. Kinuha niya ito at nalaman na hindi kilalang numero iyon at nagpas siyang kunin. Hello. This is Leandro, who is this? Leandro, ako, ito, Jerwin. Si Jerwin ay mukhang masigasig. Oh, Jerwin bro. Anong meron? Nagbago ang ekspresyon ni Leandro. Bakit ka tumatawag ulit? Anong kailangan mo sa akin? Leandro, may mahalagang bagay akong sasabihin sa iyo. Hindi napansin ni Jerwin ang pagiging unfriendly mula sa boses ni Leandro dahil hindi niya makita ang ekspresyon ni Leandro, kumusta ang kidney mo? May problema ka ba dito? Ano? May problema ba sa kidney na binigay mo? Malamig na tumawa si Leandro sa katahimikan. Nagkaroon ako ng necrosis sa aking bato at ito ay naputol, paano mo ako tanungin kung may problema? Pinadaan mo ako sa 3 operasyon ng walang magandang dahilan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.